Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round number 2 na tayo sa Indonesia IM Tournament at ang kalaban ko dito ay si International Master Win Zautun ng Myanmar. So ito pong si IM Win Zautun, siya po yung top player ng Myanmar. At maraming beses ko na itong nakalaban dati, no? So actually, last game po namin sa Indonesia rin ginanap, siguro way back in 2014 or 2015, at dun po natalo ko po siya. So ito, round number 2, kalaban ko kagad yung top seed nung tournament. So punta po tayo sa ating game dito po. White ako and black si IM Win Zautun. So dito nag-start with Knight F3, Knight F6, G3, and then D5. Ayan. So, pagka Bishop G2, E6, castling, Bishop E7. So, ito po kasing opening ko dito. Simple lang naman po ang idea nito. No? So, para lang itong binaliktad na King's Indian, binaliktad na Grunfeld, or binaliktad na Benoni. So, medyo flexible tayo. Pwede tayong mag King's Indian setup, pwedeng Grunfeld setup, and dito po ang pagdesisyonan kong setup is yung Benoni setups with C4. Ayan, so parang ano lang yan binaliktad ko lang na opening ko as black, ginamit ko rin as white. Ayan, so ituloy natin, dito nag-castling siya, B3 para mag-double fianchetto. And ngayon, nag-D4 siya, E3, C5, na transpose po sa reversed Benoni. So, kung ganito pong question, actually, yan po ang tinatawag na Benoni opening, kung itim ako, no? Pero lamang ako ng marami pong tempo. Yan ang difference. Bakit ako lamang ng tempo na marami? Kasi, usually yung knight dito nilalagay. Tapos, yung pawn nandito na. Yan. Ganyan po usually sa Benoni. Tapos ilalabas na po yung bishop sa G4. So dito makikita nyo medyo delayed siya, no? Ng mga ilang tempo. So nag Knight C6, Rook E1 para hindi kagad makapag E5, Knight D7, and then Knight A3. So ito po, simple lang ang idea ng Knight A3, ano? With the idea of Knight C2, tapos queenside expansion. Ayan. So dito nag-E5 siya, Knight C2, A5, A3, and F6. So prinotek itong E5 na pawn. Gusto kasi niyan mag-Knight C5 siya. Ayan. So para makagalaw yung knight and makalabas po yung bishop. Kaya prinotek itong pawn. Kasi hindi siya makapag-Knight C5 dyan, mabibitin yung E5 pawn, yung center pawn niya, no? Although may kain naman dito, pero usually hindi po pinapakain yung center pawn kasi malakas ang bishop ng white. So dito nag F6, Rook B1. As usual, ang idea po natin is mag B4 and B5, queenside expansion. Knight C5, B4, capture, capture. And then pagka Knight A4, Bishop D2. So gusto niya pumasok sa C3, pero simple lang po, kinounter natin, Bishop dito lang, and hindi siya pwede pumasok dyan. Kasi pagka pumasok yan dyan, kakainin ko lang yan, tapos itong pawn na ito, malamang sa malamang babaksak. Kasi pwede ko i-B5 yan atras yung knight. Pagka atras ng knight, Rook B3, baksak ang pawn. Pag pumasok, pagitna, capture, capture, and then check. Baksak itong pawn, tas ito, to follow, babaksak na din. Ayan. So, ibalik po natin. Kaya ang ginawa niya dito is Bishop F5 and ito po question mark. So, alam ko na po ito na malaki na ang lamang dito ng white kasi pasok po sa preparasyon natin. No? So, ganyan po talaga ang chess. Malalim na po ang preparasyon. Ito po, move 18 na po, no? Pero, kasama pa rin sa preparation ko. So, pagka B5, atakado yung knight, and dito po, ito siguro ang baka last chance niya, no? Na maka-recover with Knight A5.
Pero sabi po ng engine, malaki na rin po ang lamang. Kasi sisimplihan ko lang, kakapturing ko lang ito. And then pagka-capture, merong discovered attack dun sa knight. So ang kakalabasan, 1 pawn up po ang white. Ayan. Kasi hindi niya pwedeng kainin ito kasi may rook a1, no? Atake sa knight. Pagka b6, merong knight takes d4, queen takes d4, and then bishop takes a8. Capture dito, game over kagad, quality down ang kakalabasan no linya, no? Pero yan na po ang best. Yan na ang best, yung magpa-quality ganyan. Kasi pagka knight b8, at ito po, prepared lines ko pa rin, ano? Merong capture, and then bishop takes b7. Ayan. So, hindi niya ine-expect siguro itong knight f takes d4 ko. Ayan. Nagulat siya dyan eh. Kasi pagkakain, capture pala sa b7. So, under attack yung rook. Kailangan po igalaw. And then, atras yan with check. King h8. Knight takes d4. Bishop takes d3. So, under attack yung bishop. At pagkakain dito, merong knight e6 na fork. So siguro ang best, sabi po ng engine, iatras lang ang bishop dito. Kaso merong rook a1, sa pull ang knight, and nakapin po dun sa rook. Ayan. So pagka nag-knight b2, queen b3 lang, capture, ang ending yan, kulong ang knight, lalamang tayo ng 2 pawns up. Tapos passed pawn pa, no? So, shoot na shoot talaga sa preparasyon natin. So, dito, pagka bishop takes d3, knight e6, fork, nag-queen c8, at dito po actually, meron pa akong laro. Base sa akin database, kalaban ko po ay isang Indian IM. 2400 din ang rating. Nangyari doon is bishop e3, and although inaccurate yung bishop e3, pagkakaalala ko, no? Kumain dito, capture, and then knight c3. So medyo naka-recover pa dito yung Indian IM na kalaban ko, pero ang ending natalo na rin po. Ayan. Pero syempre, naaral ko naman na yon. Alam ko na ang kailangan kong gawin is yung simple lang, rook a1. So ipipin ko lang dito, and mababawi ko na po yung knight. Kasi ano yan eh, hindi siya makapag knight b2, no? Para sana ma-threat yung rook natin and mailigtas yung knight niya. Kaso merong queen g4 kasi. So threatening checkmate sa g7 and bitin yung rook sa a7. So hindi po yan madidepensa ng sabay. So game over po ang kakalabasan. So pagka ganyan, kakainin ko lang to and checkmate sa g7. So ang ginawa niya dito is bishop takes c4. At actually ito na po siguro yung end ng preparation ko dito. Hindi ko na alam ang gagawin. Pero pagka tinignan po natin ng engine, plus 5 na. So lamang na ako ng plus 5. So malaki na po yun. Kinapture ito. Marami ng linya dito actually. Iniisip ko nga during the game, pwede ko lang kainin to eh. Pwede kong ganyanin eh. Tapos kain. Pag kumain, rook e8. Oops. Rook e8. So fork po ito dito. Knight d7 and then bishop e3. Under attack, under attack, under attack. So lahat po under attack na. Ayan, so panalo pa rin. Ito po yung nakita ko linya. Capture. Kakapture dito. Capture. And then itong bishop and yung knight sabay po babagsak. Kasi hindi po madepensa niyan. Pagka gumanito, halimbawa dumipensa, kakainin ko lang yung knight. Tapos kakainin ko next ay yung bishop. Pero hindi ko na kailangan pahabain ng ganyan eh. So nag-decide tayo queen g4. Fork ang g7 and yung c4 na bishop. So dito nag-rook g8. Queen takes c4. Nag-queen takes c4. Capture. And ayun pa rin po ang problema. Yung knight niya nakapin. So mapapansin nyo, nabawi ko na yung sinacrifice kong pyesa, no? Kasi na-fork ko po yung bishop niya and yung g7 na pawn, ano? So nabawi ko na yung pyesa na sinacrifice natin.
Kaso yung knight nakapin pa rin. So ang next move ko dyan is bishop b3, tapos babaksak yung knight. So dito pagka rook d7, knight f4, atakado ang rook, atakado ang knight, and hindi po pwedeng basta itong kainin kasi may atake sa e7 bishop. So dito po nag-resign na si IM Win Zhao Tun, and naswertehan natin, no? Kasama sa preparation, na-shoot siya sa ating linya. So madali lang po yung panalo natin kasi ang preparation ko hanggang dito po hanggang move number 24 with rook a1. So ito preparation ko pa rin to kasi yung previous game ko nag bishop e3 ako, no? Naaral ko na. So dito rook a1 kasama sa preparation, and yung game po natapos move 28. So actually ang inisip kong tira 4 na moves lang. So kakaiba na po talaga ang chess ngayon, no? Natapos yung laro, 4 na moves lang ang inisip ko, and kasama rin, naswertehan natin kasi medyo minamalas-malas tayo ng mga previous games natin, no? Kung nakasubaybay po kayo sa ating vlog. So yan po ang round number 2 game. Natalo tayo, and hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. Hello mga pa-jackers, welcome back. So nakita nyo naman po yung laro natin, at sa wakas nanalo na rin, no? So lunchtime na tayo ngayon, at kanina po hindi tayo nakapag-breakfast masyado kasi nung nagising ako almost 9 o'clock na, so kumain lang ako konti tapos laro agad. So ngayon medyo celebratory lunch tayo, so medyo marami po. So ipapakita ko lang ang ating lunch. So alam niyo naman dito buffet po yung pagkain. So, meron tayong chicken, tapos ito beef na may salted egg po yan, soup, tapos chicken ulit. So meron tayong drinks, and yan po yung lugar, no? So makikita nyo sobrang daming tao, and also marami rin naman pong choices yung pagkain. So mamaya mag-ice cream pa tayo. Talagang matagal-tagal na tayo since huling nanalo, ano? So medyo masaya tayo ngayon. And of course, prepare ulit tayo sa next game, which is tomorrow 9 o'clock po in the morning. So abangan nyo po yan. Hello mga pa-jaffers, good afternoon. So ngayon po ang oras ay 5:52 in the afternoon. So ang schedule natin today ay magpi-pick up muna tayo. So kung hindi nyo po alam yung pick up, yung Professional Chess League ng Pilipinas. So ayan, waiting tayo ng pairing. So lalaroan natin yan. Rapid and Blitz. Thank you. So pinapa-open na yung camera. So lalaroan ko muna yan hanggang mga 8 o'clock ito matatapos, and then dinner time. So pagkatas ng dinner time, siguro konting pahinga, and then prepare, tapos laro ulit bukas 9 o'clock. So ayan po ang ating schedule for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong vlog na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. So abangan nyo po ang round 3 vlog natin bukas. Hopefully manalo tayo. Diyan na po natin tatapusin. Bye-bye.